Hello po, Ma'am Cathy. Binagganda mo. Maraming salamat. Aline Ging, Dekito, Tadiake. Diba? So, anyway, guys. The reason why nag-live ako, kasi masyadong alarming po yung nangyayaring pagda-down ng mga social media platform, ng mga, di ba? Alam mo, sa politika, lahat naman yan may kalaban, di ba? So, ang nagiging problema natin right now is hindi nagiging patas ang laban, 'di ba? Ang nangyayari sa atin right now is nilalamangan yung mga tao. Tinatanggal yung maiingay na nagsasalita sa mga nangyayari sa ating bayan. Alam mo, okay lang kung yung dinadown or tinatanggal na account ay mga peke. Peke ang pinopost, hindi makatotohanan. But sa aking pananaw at sa aking opinyon, ang mga dinadown na account ay mga nagsasabi lamang ng mga katotohanan based sa nakikita natin sa mainstream media na pinapalabas. Yung isa na lang is yung mga hearing natin sa House of Representatives. So, doon, kung ano yung pinopost nila, binabase lang nila dun sa mga nakikita natin sa mga news. Hindi naman sila nanguhula or hindi naman sila nagsisinungaling. Ako na ho ang nagsasabi sa inyo na ito lahat ho ng mga pinupost ng mga karamihan ho doon ay kababaihan. Yung mga babae hong yan ay mga professional na may mga sariling mga trabaho, may mga anak at may mga pamilya. Mga disenteng babae. Hindi ho sila magnanakaw. And karamihan ho sa kanila, kasi nakilala ko ho sila. Ang karamihan ho sa kanila ay hindi ho nagmo-monetize diyan sa kanilang mga ginagawa. Alam mo, sa totoo lang, kahit naman nagmo-monetize sila, trabaho ho yun. Tsaka, yun ho ang kanilang racket, ika nga. Basically, sabi ko nga, batuhin nyo ho ng bato sino man sa tingin yung hindi kayo makasalanan. 'Di ba? Ano yan cast the first stone kung sa tingin mong wala kang kasalanan. Kung sa tingin nyo ho rin, katulad dyan sa House of Representatives, kung sa tingin nyo na may kasinungalingan at walang basihan ang mga pinupost ng mga tao or sa social media, kasuhan nyo ho. Ganun lang kasimple. Yung isa pa ho na aking panawagan sa House of Representatives is kung wala ho kayong intensyon na patahimikin ang mga boses na dumalaban or dapat nilalaban ang katuwiran or tama dahil gusto na ipaglaban ng bayan, yung karapatan ng ating bayan. Kasi yung mga maling gawain na nakikita natin katulad ng mga pag-abuso sa kabaw ng bayan, ang mga nawawalang flood control projects natin, hindi pagbigay ng budget sa PhilHealth, diba? Yung BICAM na lang ho, diba? BICAM, we call it BICAM scandal kasi scandalous naman talaga yung dating nun na napirmahan ng ating presidente na nung dumating sa ating presidente na fill in na yung blanco dun sa BICAM na hindi lang naman ang anti-admin ang nagsabi na may mga blanco dun, kundi meron ding kumukontra sa Duterte na nagsabi ng mga congressman na may mga blanco sa BICAM, di po ba? So ako alam ko na ang Panginoon nakikita naman lahat ng ito. At ang Panginoon ay may dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Siya rin ho ang maglalantad ng katotohanan. At pag siya na po ang nagdesisyon kung ano na yung dapat mangyari sa ating bansa, hindi na ho ito mapipigilan. Kahit ho gaano karami pa dyan, kahit ho gaano karami ang pera ng sino man na nanunubok na patahimikin yung mga taong malakas ang loob upang magsalita at mag-share or makapag-explain ng tama dahil sa kanilang pagkakaintindi ay may maling ginagawa ang ating mga leader dito sa ating bansa, ay gusto pa nilang patahimikin. Wala na ho tayong freedom. Nasisira na ho ang demokrasya sa ating bansa kasi pinipilit ho nila tayong
ano yan, what do you call this? Tapalan ating mga bibig at tumigil na magsalita against the government. Napakamali naman po yun. Freedom of speech ay ating, kaya nga ho tayo, we were in a democratic country, so we can fight for what is right and what is just. Diba? And ang ating mga leader, again, naintindihan ko po, yung iba, nasasaktan, pero again, umupo po kayo dyan sa inyong posisyon, kasi ang pangako nyo ho, nung bago ho, tumatakbo katulad ngayong eleksyon, typical, lahat ng kandidato mabait, lahat ng kandidato kulang na lang halikan yung puwet ng mamamayang Pilipino, mag-promise ng kung ano-ano, pero pag once nakaupo, nakita nyo ho, dapat ho, ang inyong mga boboto ay hindi pwedeng maging puppet, hindi ho takot na ipaglaban ang tama, hindi ho ang priority is manatili sa posisyon kaya sa kapakanan ng mamamayang Pilipino at kapakanan ng ating bayan rather than protekta ng kanilang sarili at kanilang posisyon. Kasi ang totoong matinong leader or politiko ay ang kanyang loyalty ay dapat nasa mamamayang Pilipino at sa ating bansa, hindi po sa ibang tao. Yun po ang politiko may integridad at prinsipyo. So, alam niyo, nakakalungkot kasi yung mga nangyayari sa atin ngayon is, yun ang nakita nating mga leader ngayon na nawalan ng principles and nawalan ng integridad. Kasi gusto nilang isave yung kanilang sarili. Hindi nila sinalba yung kapakanan ng ating bayan. So, alam mo, ako naman naniniwala ako na ang tao naman may puso. It's a matter of saan mo gustong gamitin. Yung puso mo ba, yung utak mo, o yung bulsa mo? Diba? Eh, naniniwala ako kapag ang isang tao ay malapit sa Panginoon, hindi ho siya mababayaran. Hindi rin ho mababagong principle niya at saka integrity niya. So ako, ang aking masasabi lamang dyan sa mga ating kongresista na nag-iimbita sa mga malalakas ang loob na i-correct or batikusin yung mga maling nakikita sa ating bayan or gawain ng mga leader natin sa ating bansa. Kung ang inyong intensyon ay hindi sila i-contempt or i-detain, ako na ho ang nagsasabi sa inyo na pwede ho akong mag-host. Ako ho ang gagastos upang magkaroon ng open debate ang Kongreso, ang mga vloggers and influencers sa isang lugar na hindi ninyo teritoryo, but rather equal grounds. Again, sa ating mga congressmen, kung ang intention nyo po ay hindi i-detain or i-contempt ang ating mga influencers, vloggers, or bloggers at gusto lang nyo magkausap sila at kahit magmurahan kayo, magsigawan kayo, at masabi nyo ho lahat ng sama ng loob nyo, at ganun din ho ang mga vloggers and influencers ng harapang debate at pag-uusap, wag ho sa Kongreso, wag ho sa House of Representatives, but sa labas ho na hindi ninyo teritoryo, so para ho equal ang ating karapatan. Dahil ho dyan sa Kongreso, sa dami-dami na hong naimbita ng House of Representatives na yung na-hearing na kapag hindi nyo nagustuhan ang sagot ay inyong kino-contempt, lalo na pag mainit ang inyong ulo, hindi nyo pinapakinggan ang kanilang mga opinion. At sa base ho sa aming mga napanood at kahit napanood ko at nakikita ko sa hearing, nakikita naman ho namin saan pupunta ang pagpunta dyan. So again po, ulitin ko, sa mga ating kongresista, kung ang inyong intensyon is matuto at maituwid ang mga hindi pagkakaintindihan at pagkakamali ninyo, dapat ho, hindi ho kayo tatanggi sa aking offer na makipag-usap sa isang lugar na hindi sa labas ng House of Representatives. Ako po mag-host ng kung gusto niyo po talagang makipag-debate, makipag-usap, at maintindihan ang isa't isa. Kasi bilang leader, dapat ho nakikinig po kayo sa mamamayang Pilipino dahil ang inyong prioridad dapat ay ang pagsilbihan ng mamamayang Pilipino at i-priority ang kapakanan ng ating bansa.
God bless po. Pasensya na. Talagang halata yung eye bags ko and everything. And I wish everyone, I will pray for everyone's peace and eleksyon na. Matuto po tayong pumili ng mga dapat nating iboto. Huwag ho tayo basta-basta bumoto dahil sikat, number 1, dahil artista, dahil dati ng politician, or like, wala lang kayo mailagay sa balota. Matuto po tayo mag-research, lalo na yung mga party list, sa dami yung congressman. I-check nyo ho kung ang dinadala nilang pangalan ay totoong nakakatulong sila sa community kanilang pinanghahawakan. Panahon na ho para mamili tayo ng tama at doon din po tayo bumoto sa mga taong may prinsipyo at paninindigan. Kasi importante po na ang politician or politikong ating iboboto, ang kanyang katapatan ay para sa mamamayang Pilipino at sa kapakanan ng ating bayan. God bless everyone and I wish you all a very, very wonderful evening and magpahinga na ho kayo and ingat po. God bless.